Tayo po tayong lahat at buksan natin ang atin pong Bible sa 1 Corinthians. 1 Corinthians, and let's look at chapter 6, verse number 20. 1 Corinthians, chapter 20. Basahin po natin ng sabay-sabay. 1 Corinthians, chapter 6, verse 20. 1 Corinthians, chapter 6, verse 20. 1 Corinthians. Basahin po natin. 1 Corinthians 6:20. Ready, read. For ye are bought with a price, therefore glorify God in your body and in your spirit, which are God's. Ito ay sapagkat binili kayo sa halaga, luwalatiin nga ninyo ang Diyos sa inyong katawan at espiritu. Ang inyong katawan at espiritu ay sa Diyos. Panginoon, marami pong salamat sa umagang ito. At kami ay inyong pinagsama-sama dito sa iyong tahanan. At hindi lang po dito sa Faith Baptist Church. Salamat din po sa lahat ng mga Bible-believing churches sa buong Pilipinas at kahit sa ibang bansa na nagdidiwang po, nagsasama-sama sa unang araw ng Sanlinggo para sambahin ka sa Espiritu at katotohanan. Kaya Panginoon, sa amin pong pag-aaral ngayon ay mapaalalahanan po kami. Ang tema namin for this month is about discipleship. Pero Panginoon, kailangan makita namin ano ba yung pagiging tagasunod mo. Para ma-appreciate namin yung discipleship, kailangan makita namin yung ano ba yung disciple, yung tagasunod. At we pray, dear Father, na sa aming pag-aaral po ngayon ay patnubayan kami ng Holy Spirit. At gaya ng mga pangangaral, every time na may pangangaral, ay hindi lang po ito theory, kagaya nga ng paalala ng aklat ng James. Hindi po kami taga-pakinig, kundi taga-sunod din. Yun ang mahalaga. Magkadugtong ang taga-pakinig at kailangan maging taga-sunod pagkatapos. At sa aming lumang pagkatao, hindi namin to kaya dahil ang aming lumang pagkatao ay gusto neto yung mga makamundong bagay. Kaya Lord, tulungan niyo po kami na ang aming bagong katawan, ang aming espiritu ay lumakas. At kami rin, Panginoon, ay piliin namin ang mga bagay na magpapalakas sa aming spiritual na katawan para masunod namin ang iyong kalooban sa aming buhay. Kaya ito, Lord, ang aming dalangin sa pangalan ng Panginoong Hesus. Amen and amen. Makakaupo na po ang bawat isa. Kung lalagyan ko po ng pamagat ang ating pag-aaral ngayon pong umagang ito ay the value of Christ disciple. Alam niyo mga kapatid, doon po sa ating binasa, sabi nga diyan, for ye are bought, binili daw po tayo with a price, therefore glorify God in your body, at ang sabi pa diyan, and in your spirit. Alam nyo, lalo pag malapit na ang eleksyon dito sa Pilipinas, no, minsan makikita natin kung magkano yung halaga ng mga botante. Diba? Alam naman natin na may mga nag-aabot na mga sobre. At minsan nga may mga kwentuhan pa na, uy, maganda dun sa probinsyang ganito, malaki ang offer. Kaya may mga iba tayong mga kababayan, nakakalungkot mang sabihin, nagpapalipat ng kanilang registration doon sa ibang probinsya kasi mas malaki daw yung offer. No? Kumbaga dito sa Metro Manila, minsan 500 lang, minsan 1,000. Aba doon may mga umaabot na mga 10,000. May mga ganun daw. Kwento lang naman yan. No? At sa atin minsan ganun, kwento-kwento lang. Pero minsan ang kwento-kwento ay may pinanggalingan din po yung katotohanan. No? Kaya, kumbaga, doon po sa mga ano na yan, sa mga pangyayaring yan, makikita natin minsan magkano yung halaga ng mga botante. Kaya wag din tayo magtataka na dahil sa baba ng halaga ng mga botante, no, ganun lang pala ang presyo, no, 1,000 lang ang presyo ng isang botante, ganun lang din kababa yung quality na nakukuha natin minsan sa binotong botante. Kasi nga yun yung pinili, yun yung binoto. No? At yun ang nakakalungkot na realidad. So kung isipin natin, ganun lang ba kababa ang presyo ng mga Pilipino
No? At ang nakakalungkot niyan, ang laki ng kita ng mga nanalong, mga corrupt na mga nanalo. No? Dahil yung binigay sa ating, kumbaga yung binigay sa ating 1,000 sa bawat isa, magkano naman ang balik nun? Di ba? Bilyon-bilyon na ang kanilang mga, hindi naman lahat, no? Pero nakakalungkot sapagkat may mga corrupt na officials na talagang bilyon-bilyon ang kanilang nakukuha. Nakakalungkot mang sabihin. Ngayon, in line with our lesson, mga kaibigan at mga kapatid, tandaan nyo po, tayong mga mananampalataya, meron din tayong presyo. Bilang mga tagasunod. Teka lang, Brad, ba't parang nag-ano kagad? Huwag ba excite, relax lang. May bayad. Okay, napipindot. So parang naano si Bon eh. Okay, sige. Baka nababanggit ni G yung pangalan mo, kaya sige lang, okay lang. So, makikita natin mga kaibigan at mga kapatid na bilang mga tagasunod ni Kristo, bilang mga mananampalataya, yung ating kaligtasan na ito, no, at pagiging tagasunod ng Panginoong Jesucristo, hindi ito mababang halaga. Malaki ang presyo na inilaan sa atin. Kaya nga, number 1 po, diretso na tayo kaagad sa ating pag-aaral. Yung halaga natin, no, kasi nga, we are bought with a price. Merong halaga. Merong naging pambayad, binayad sa atin, at mamaya makikita natin lalo. Bagat may idea na tayo. Pero makikita natin sa Bible, yung halaga na ibinigay sa atin. Kaya mga kaibigan at mga kapatid, dahil mataas yung pinambayad sa atin, wag nawa maging mababa yung maging quality din ng ating pamumuhay bilang mga tagasunod ni Kristo. Tandaan nyo po, no, ang mga produktong bibili ka ng mahal na produkto, of course, makikita mo yung mag-expect ka na ang ganda rin naman ng quality ng isang product pag mahal din yung binayaran. Di ba, halimbawa po, no, bumili ka ng mamahaling t-shirt. Kagaya, naalala ko may nagbigay sa akin, di ako bumibili ng mamahalin no? May nagbigay sa akin t-shirt, actually, kung di ako nagkakamali, ano yun, high school pa lang ako. Hindi ko nasasabihin kung ilang taon ako ngayon, pero binigay sa akin yun high school pa. Medyo maganda yung t-shirt, medyo kilala siya. Alam niyo, hanggang ngayon nagagamit ko yung t-shirt na yun. Ganon siya katagal. At, kumbaga, hindi mo siya mahalata na lumang-luma na, no? Kasi nga, medyo may quality talaga yung t-shirt na yun. So kung mahal yung isang item o yung isang produkto, talagang makikita naman natin obvious dun sa function ng gamit na yun, na talagang bagay sa kanya yung presyo niya. Okay? So ngayon mga kaibigan at mga kapatid, ikaw at ako na mga nanampalataya kay Jesus Christ, mga nagtiwala sa Panginoong Jesucristo, dahil mabigat ang naging pambayad sa atin, wag nawa na makita sa buhay natin na parang wala namang quality, samantalang napakalaki ng pinambayad sa atin ng Panginoon. Kaya nga number 1 sa ating pag-aaral, your value o yung ating halaga is a reminder of your number 1, yung worth natin. Yung halaga na meron ka at meron ako. Sabi nga ng talata, for ye are bought with a price. Huwag niyong kalilimutan mga kapatid na ang kausap ni Pablo dito ay ang iglesia ng Korinto. Alam naman natin na ang mga mananampalataya sa Korinto, kung si Pablo ay nagpadala sa 7, kasi di ba si John nagpadala sa 7 churches, mapapansin niyo kung si John nagpadala sa 7 churches, 7 churches din ang pinadalhan ni Paul. At mapapansin niyo kung si John ay nagpadala ng letter, meron ding isa doon na medyo, actually dalawa, no? Pero merong isa doon na talagang sinabi nga ng Bible, nasusuka ang Panginoon doon sa church na yon. Ano po yan? Di ba alam naman natin na yan yung Laodicea, yung pampitong iglesia. Ang comment ni Jesus Christ, kumbaga, nasusuka siya doon sa church na yon. Ganon ang kanyang evaluation. Pagdating naman kay Apostle Paul, inspired by the Spirit, meron din siyang church na pinadala niya rin ng letter at kitang-kita natin talagang disappointed siya. Kasi itong church na to, ang Corinth Church, litaw na litaw sa kanila ang pagiging karnal. Kaya nga minsan may maririnig kayong mga teachings na sinasabi nila, there's no such thing as carnal Christian. May narinig akong ganyang aral, pero sabi ko hindi. Meron talaga And sa Bible mismo nagsasabi sa atin, may carnal. Ito nga mga taga-Korinto, carnal
At saka yung mga nagsasabing walang karnal na Christian, tingnan nyo rin muna sarili nyo. Diba? Aba, napaka-holy nyo naman. Well, the reality is, meron talagang mga karnal. At ang sinasabi ng Bible, ang Corinthian church, which is si Pablo pa ang ginamit ni Christ para simulan itong iglesyang ito, kitang-kita kung gaano ka karnal. No, si Pablo na yan, kumbaga, sa lahat ng mga apostle ni Christ, sa human perspective, talagang si Pablo ay qualified, napakatalino, no, siyang pinakamaraming na isulat na epistles sa Bible. So talagang makikita natin na, si Apostle Paul ang nagpanimula ng gawain, dapat ganito, dapat napakaganda ng church na yan, dapat napaka-spiritual. Hindi po. Ang reality, kahit si Pablo pa ang ginamit ni Lord sa church na to, talagang makikita natin yung realidad din naman sa buhay ng mga Kristyano, may lumalabas talaga na kakarnalan. At ang nakakalungkot lang sa iglesyang ito, halos majority sa kanila, nagkakasundo ng isip na maging karnal sila. In fact, bago po binanggit ni Pablo yung sinabing, for we are bought with a price, balikan natin ng konti, no? Yung mga ilang talata, para makita natin kung gaano ka nakakalungkot itong iglesyang ito. Simulan ko po sa verse 16. Sabi nga rito, what? Know ye not that he which is joined to an harlot is one body? For two, saith he, shall be one flesh. Then sabi pa ng verse 17, but he that is joined unto the Lord is one spirit. Okay? Verse 18, flee fornication. Sinabihan niya ang mga mananampalataya sa Corinth, layuan nyo ang sexual immorality. Diba? Then sabi pa rito, every sin that a man doeth is without the body, but he that committeth fornication sinneth against his own body. So pinagsasabihan niya, pag ikaw ay gumagawa ng kasalanan na panglaman, sa kanino ka nagkakasala? Sa sarili mo. Kaya nga pag gumagawa tayo ng kalokohan, gumagawa tayo ng kasalanan, sarili din natin ang sinasaktan natin. Sarili din natin ang pinapahamak po natin. Kaya nga 'di ba, kung ikaw ay isang mananampalataya at meron kang mga bisyo na hindi mo inaalis sa buhay mo, hindi mo naman pwedeng sabihin sa bisyo mo, in Jesus' name, hindi ako magkakasakit. Hindi. Kung ikaw ay may ginagawang bisyo sa sarili mo, ay, hindi naman ako nahuhuli ni pastor. Kahit hindi ka namin mahuli, alam ni Lord yung ginagawa mo. Kaya may konsekwensya yan, magkakaroon yan ng effect sa iyong katawan. Kaya nga bilang mananampalataya, hindi tayo exempted na magka-cancer. Bilang mananampalataya, hindi ka exempted na ikaw ay dapuan ng ganitong sakit kung hindi mo inaalagaan ng iyong sarili. Kasi nga talagang magdudulot po yan, may konsekwensya kung ano yung ginagawa natin sa atin pong sarili. Pero sabi nga dito, sabi pa ng verse 19, what? Know ye not that your body is the temple of the Holy Ghost? Naku, yung katawan pala natin, ito ay templo ng banal na Espiritu. At ano sabi dyan? Which, nasaan daw po ang Holy Ghost? Which is in you. Aba, nasa sa atin pala. Nananahan sa atin ang Holy Spirit, which ye have of God, and ye are not your own. Aba, paalaala sa atin ng salita ng Diyos, hindi na pala tayo ang may-ari nito. Private property na tong katawan natin. Sino na po ang may-ari ng katawan natin? Sabi nga ng verse 20, ito na po, for ye are bought with a price. Anong inaasahan ngayon? Yung conclusive statement. Therefore, dahil nabili na tayo, therefore, glorify God in your body. Mga kaibigan at mga kapatid, ikaw at ako ay binili ng isang malaking halaga. Ano pong klaseng value? Ano pong value po niyan? Number one, ito po yung pinambayad sa atin. Gaano ba ka-precious ikaw at ako na binili ng ating Panginoon? Number one, meron pong precious value. Yung halaga na meron ikaw at ako na mga nanampalataya sa Panginoong Jesucristo, very precious pala yung pinambayad sa atin.
Mga kaibigan at mga kapatid, tignan natin itong mga ilang talatang ito. Like for example, in 1 Peter chapter 1 verse 19, sa 1 Peter chapter 1 verse 19, the Bible tells us, "But with the precious blood of Christ." Mga kaibigan at mga kapatid, ang biniling halaga sa iyo at sa akin, hindi ito yung basta-bastang bumili lang ng umorder sa Shopee or Lazada. No, it's the precious blood of Christ. Ganong kataas ang value mo at value ko bilang mga nanampalataya kay Kristo. Hindi basta-basta. In fact, sabi pa ng Acts chapter 20 verse 28, dito pa natin makikita how precious itong blood ni Christ na ito. Sabi nga ng Acts chapter 20 verse 28, "Take heed therefore unto yourselves and to all the flock over which the Holy Ghost hath made you overseers." Kausap niya po yung mga pastor sa Ephesus. "To feed the church of God," sabi ni Pablo sa mga pastor sa Ephesus. Which, ano sabi po rito? Which He, sabi kanina, church of God, which He hath purchased with His own blood. Mga kaibigan at mga kapatid, sa verse po na yan, sinasabi sa atin na ang dugo ng Diyos ang siyang pinambayad. Sinong persona yan? The Lord Jesus Christ. Kaya nga si Jesus Christ, dito po sa talatang ito in Acts 20:28, kitang-kita natin na God siya. Kaya nga may mga kulto na hindi nila tinatanggap itong reading na ito. Hindi nila tinatanggap itong verse na ito. Maghahanap sila ng walang existing manuscript. Sasabihin ng isang kulto, ay hindi, ang nakalagay dyan, sabi ni George Lamsa, ano yan? Iglesia ni Cristo. Pero wala siyang makitang Greek manuscript to prove yung kanyang point doon. Basta sabi niya, hindi totoo yung verse na yan kasi wala namang dugo yung Diyos eh. Sabi niya, hindi si Kristo yan kasi ang paniniwala niya, hindi Diyos si Kristo. Ganun lang po kasimple yan. Pero sa atin, na naniniwala sa Bible, wala tayong problema sa verse na yan kasi si Jesus Christ ay God in the flesh. Kaya makikita natin, ang halaga mo pala at ang halaga ko, hindi basta-basta yung pinambayad sa atin, dahil yan ay precious blood ng God in the flesh, the Lord Jesus Christ. Since precious pala yung value natin, sana makita naman sa buhay natin. Yung preciousness na ito, of course, hindi natin kayang bayaran yan. Alam nyo, kahit anong gawin nating ministry, kahit anong gawin nating sacrifices, hindi natin kayang bayaran yung halaga na yan. Pero kahit malang sa konting halaga man lang, makitaan man lang na na-appreciate natin yung precious value ng blood ni Christ na pinambayad sa ating mga kasalanan. Hindi lang yan, mga kaibigan at mga kapatid. Number 2, hindi lang siya precious, it's also perfect. Perfect value din. Perfecto. Aba, saan ka makakakita niyan? Napakamahal na at napaka-perfecto pa. Sabi pa ng Hebrews chapter 2 verse 10, For it became Him, for whom are all things, and by whom are all things, it bringing many sons unto glory, to make the captain of their salvation perfect through sufferings. Mga kaibigan at mga kapatid, yung captain of our salvation, ang siyang nanguna sa atin, ang siyang namatay sa ating mga kasalanan, ang sabi ng Bible, perpekto yung ginawa niya. Kaya nga, dahil perpekto na yung ginawa ni Kristo, huwag ka nang maghanap ng iba pang tagapagligtas. Kaya nga nakakalungkot minsan, may mga ibang paniniwala, naghahanap pa sila ng ibang tagapagligtas. Naghahanap pa sila ng ibang kakausapin pagdating sa panalangin. Mga kapatid, isa lang ho ang kausap natin, si Jesus Christ lang. Bagamat ang ating paniniwala, there is only one God in three distinct person, pero sa usapan ng Trinity, ang mahalaga, may personal relationship ka kay Christ, dahil pag may personal relationship ka kay Christ ng Bible, package na po yan, kasama na ho ang Trinity dyan.
Ganyan sila ka-united. Ganyan ka-perfect. Kaya nga ang ating Savior, He is a perfect God. He is a perfect man na namatay sa ating mga kasalanan. Binayaran niya sa krus ito. Wala nang idadagdag pa. Kaya nga yung salvation natin perfect. Wala ka nang kailangan pang idagdag. May mga ibang paniniwala na, sige, tanggapin mo si Jesus Christ, pero kailangan i-maintain mo yung salvation nyo, hindi perfect yun. Magme-maintenance ka pa. Di ba? Kumbaga, araw-araw, di ba, maintenance, ganun, araw-araw eh. Pero salamat, hindi ganun ang salvation natin. It's perfect, one for all, once for all. Tapos na. Ang naging tugon lang natin, sinampalatayanan lang natin ang Panginoong Jesucristo. Hindi lang yan mga kapatid, meron pa tong perpetual value. Anong sabi po ng Hebrews chapter 5 verse 8? Sabi ng Bible, though he were a son, yet learned he obedience by the things which he suffered, and being made perfect, he became the author. Ano sabi diyan? Of eternal salvation. Salamat, ang salvation na meron tayo, ito ho ay eternal. Eternal, pang walang hanggan, walang katapusan. Kung sabi nga, naghahanap ka ng forever, merong forever kay Jesus Christ. Sa mundong ito, walang forever kahit sa sino mang tao, sinong artista, sinong politician, walang forever. Pero kay Jesus Christ, may forever dahil sa Kanya lang matatagpuan yung eternal salvation. Kaya mga kaibigan at mga kapatid, ganyan kaganda yung halaga na pinambayad sa iyo at pinambayad sa akin. Sa ating lahat na mga nanampalataya kay Christ. Ganyan kamahal, ganyan kaperpekto, ganyan katuloy-tuloy, kasi nga eternal, walang katapusan yung salvation natin. Pero sana naman, dahil sa taas ng halaga na yan, makita rin sa ating buhay yung kahalagahan na yan. Imagine niyo na lang, di ba, pag kayo ay binigyan ng isang gamit na medyo mamahalin, di ba? Pag medyo mamahalin yan, talagang grabe yung ingat nyo dyan. Hindi kagaya kung halimbawa bibigyan ka ng mga, yung mga mumurahing t-shirt lang, okay lang kahit magkasabit-sabit, di ba? Okay lang yan na kahit na ilang beses mong i-washing machine yan, grabe yung kusot mo dyan, hindi ka nag-aalala. Pero pag mamahaling barong yan, ingat na ingat ka, baka mapunit yan, magusot yan. Ganyan tayo magbigay ng halaga doon sa mga earthly things na nagkakaroon tayo. Kaya ganun din po ang pahalagahan din natin kasi pinahalagahan tayo ng Diyos. Kaya itong katawan na to dahil binili niya itong ating pagkatao, ingatan natin ito. Yung ating katawan. Kaya nga mga kaibigan at mga kapatid, yes, ang kaligtasan natin ay biyaya lamang ng Diyos. At makakamtan lamang ito natin sa pamamagitan ng pananampalataya. Hindi po sa gawa na ligtas ang tao. Malinaw po yan sa Bible. Kaya nga si Kristo namatay sa krus dahil hindi tayo maliligtas sa pamamagitan ng pagsunod sa Ten Commandments. Hindi tayo maliligtas sa pamamagitan ng church membership. No. Pero pag tayo nanampalataya kay Christ, tayo po may buhay na walang hanggan. Pero alam nyo, sinasabi rin ng Bible na inaasahan din sa atin na mga mananampalataya na tayo ay susunod sa Kanya nang tayo ay naligtas na. Inaasahan po yan. Yan yung disenyo ng Diyos. Kaya nga, di ba sabi ng Bible, sabi po ng binasa nating verse kanina, for ye are bought with a price, therefore, glorify God in your body. Kaya hindi lang tayo save. Inaasahan sa atin ng Diyos na tayo po ay disciple din tayo, maging tagasunod tayo ni Kristo. Pagkatapos na tayo maligtas, hindi yung, ligtas na ako, okay, bahala na kayo dyan, tinanggap ko na si Kristo. Hindi mo naintindihan yung disenyo ng Panginoon. Ang disenyo ng Panginoon, niligtas ka niya, therefore glorify Him. Number 2, mga kaibigan at mga kapatid. Yung atin pong halaga, sabi nga po dyan, next slide, Brother Bon. Your value, yung halaga natin,
is a reminder of your works. May gagawin ka. May tatrabahuhin tayo. Therefore, we have to glorify God in your body and in your spirit. Mga kaibigan at mga kapatid, dahil niligtas ka ng Panginoon, ang Kanyang inaasahan sa iyo at sa akin, sa ating lahat ng mga nanampalataya sa Kanya, i-glorify natin siya. Kaya nga 'di ba kahit dun sa tinatawag na Chief Westminster, yung kanilang confession, yung short confession nila, 'di ba? Yung sinasabi doon na yung glorify God. No, the chief end of man is to glorify God and to enjoy Him forever. Yun yung maiksing katikismo. Na ganun po, no, tayo ang pinaka-design sa atin ng ating Panginoon. After na tayo po'y maligtas, is we need to glorify God sa ating katawan. Take note, kasama katawan. Hindi lang po spirito. Ingatan din natin ang Panginoon o i-glorify din natin ang Panginoon sa atin pong mga katawan. Okay? Ibig sabihin, merong panloob, spirito, meron ding panlabas. Mga kapatid. Kaya nga, dito po no, sa ating pag-aaral, gusto ko pong i-share na dahil tayo po inaasahan na kumilos, magtatrabaho sa Panginoon, meron tayong 3 responsibilidad na gusto kong bigyan ng pansin as we glorify God sa buhay po natin. Una po, kailangan nating maintindihan na ikaw at ako ay anak ng Diyos, sons of God. Diba? You are His son. Alam naman natin, familiar tayo dito sa 2 talata. Like for example, in John 1:12, but as many as receive Him, sabi ng talata, no? But as many as receive Him, to them gave He power. Binigyan tayo ng kapangyarihan na maging anak ng Diyos. So, ikaw at ako pala ay anak na tayo ng Diyos. At sinasabi rin ng Galatians 3:26 na tayo po ay naging mga anak ng Diyos sa pamamagitan ng pananampalataya sa Panginoong Hesukristo. So, hindi lang tayo niligtas ng Panginoon, isa po sa mga titulo na ibinigay sa atin o authority na ibinigay sa atin ay tayo po ay anak ng Diyos. So, magandang pakinggan, pero tandaan nyo po mga kapatid, may kaakibat yan na responsibilidad. May kaakibat siya. Madaling sabihin, no? Kagaya niyan, meron akong anak na puro utak princess, no? Sabi niya, minsan babatihan ko siya, "Hello, Yasha." Sabi niya, "No." Sabi mo, "Hello, princess." Ganun daw yung bati, wag daw "Hello, Yasha" lang. "Oh, hello, princess." Di ganyan ang bati ko sa kanya. Saka lang siya babati ng "Hi." Princess eh. Talagang sabi ko, dami ka-artehan. Kanino kaya nagmana? Papaimbestigan ko kung kanino ba nagmana. No? Pero, princess. Madaling sabihin na princess ka o prinsipe ka o anak ka, pero ang tanong, naintindihan mo ba yung responsibility? Kasi pag ikaw ay sinabi mong, ikaw ay dahil nanampalataya ka na, binigyan ka ng authority na anak ka ng Diyos, pag anak ka ng Diyos, tandaan mo, you're representing your Father. Kaya nga, di ba, yung mga dugong bughaw, na tinatawag din na, marami sa atin ito mga royal blood, yung umiinom ng royal, di ba? No, royal blood. Pero yun yung mga dugong bughaw, madali, ang ganda yun, no? Lalo pag nanonood ka ng mga palabas na mga prinsipe, prinsesa, lalo nung panahon namin, usong-uso yung prinsipe Sedi, no? Prinsipe Sara, Princess Sara. Naku, ang sarap maging prinsipe, ang sarap maging prinsesa. Pero tandaan nyo po, yung mga prinsipe at saka mga prinsesa, may mga trainings po yan. Pati nga pagkain eh. Kaya nga minsan, di ba, kung titignan mo paano tayo kumain, malayo sa pagiging prinsipe at prinsesa eh. Kasi tayo pag kumain, hataw lang ng hataw, pero may mga tamang ano yan, hindi ko nga alam yan, yung saan ba nakalagay yung fork na to, itong knife na to, may tamang ayos yan, pati yung pagkatapos ka kumain, ano dapat yung ayos. Tayo pagkatapos ng kumain, magbo-burp na tayo, ay, salamat, busog na, ganun lang tayo, ganun lang kasimple ang buhay natin. Pero itong mga prinsipe at mga prinsesa, meron silang mga practice daily, hindi lang pala ito basta-basta, para hindi sila maging kahiya-hiya doon sa kanilang kaharian.
Mga kaibigan at mga kapatid, binili tayo sa halaga ng dugo ni Kristo. Tayo'y mga anak ng Diyos. Therefore, kinakailangan nating ipakita sa mga tao na talagang tayo'y mga anak ng Diyos. Tandaan niyo po, in the sight of God, our salvation is by grace through faith. But in the sight of our neighbors, faith without works is dead. Hinahanapan tayo ng gawa ng ating mga kapitbahay. Talagang madaling sabihin, oy, anak ako ng Diyos, pero baka mamaya nakikita sa atin, anak tayo ni Belial. So, paano tayo magsalita? Paano tayo kumilos? Kaya nga, di ba, meron pang ibang talata sa Bible na sinasabi, like for example, in 2 Corinthians 5:20, na tayo rin ay mga ambassadors. We represent the Lord Jesus Christ. Ganyan po ang trabaho ng pagiging anak ng Diyos. Kaya nga mahalaga yung pagiging disciple, you're following the Lord Jesus Christ. Nakikita sa'yo dahil ikaw ay anak ng Diyos, then you're representing your Father. Kaya nga di ba kahit din sa mga anak natin sa mga biological na mga anak natin, pag maganda yung performance ng anak natin, halimbawa, honor student, grabe, manang-mana sa nanay, ganun kagad no? Minsan yung nakakalungkot, manang-mana sa nanay. Pero pag hindi maganda yung performance, naku, kanino kaya nagmana to? Parang mana yata sa tatay, parang ganun minsan, parang mga madalas negative sa amin. No? Yun po yun na nakakalungkot, na pag ang isang anak, pangit yung pinapakita niyang performance, damay din ng magulang. Kaya nga di ba minsan, pag yung mga mag-anak na medyo malilikot ang kamay, di ba? Halimbawa, yung kapatid nito, no, may kaasong gano'n, malikot yung kamay. Pag dumating kami sa magugulat kami, magtatabi na ng cellphone, tatago na kagad. Damay-damay na yan. Nadadamay. Ganyan po kaimportante yung testimony natin. Kaya nga, bilang mga anak ng Diyos, kailangan makita sa atin yung kultura ng kingdom. Makita sa atin, ito, ibang breed ito. Iba itong, anak ito ng Diyos. Makita sa atin. Kasi baka mamaya, iba yung nakikita sa atin. Madaling sabihin, madaling magbitbit ng Bible. Pero pag nagbibitbit ka ng Bible, pero alam nung classmate mo, ay, bitbit pa ng Bible, grabe mangopya yan. Diba? Bitbit ng Bible, grabe magmura yan. Yun ang mga nakakalungkot. Kasi we represent our Father. We represent the Lord Jesus Christ. Pag pangit yung patotoo natin, hindi lang naman tayo damay pati yung tatay natin sa langit. Damay yung ating tagapagligtas, si Jesus Christ. Pangalawa, hindi lang po tayo sons, but also we are servants. Isa po sa mga inaasahan sa atin, bilang mga naligtas na, bilang mga tagasunod ni Kristo, ikaw at ako ay mga servants ni Christ. Let me read Romans chapter 6 verse 22. But now being made free from sin, salamat naman, tayo ay pinutol na ang ating ugnayan doon sa kasalanan na panahon pa ni Adan. Kaya nga, dahil sa nangyari pong yan, hindi na tayo mapupunta sa impyerno. Tayo po'y niligtas na by the grace of God. Pero sabi nga dito, and become servants to God. Mga kaibigan at mga kapatid, malaya na tayo doon sa pamilya ni Satanas. Pero ang inaasahan sa atin, servant na tayo ni God. Kaya nga sabi dito, ye have your fruit unto holiness and the end everlasting life. So mga kaibigan at mga kapatid, kailangan nakikita yung bunga ng kabanalan. Bilang isang servant, naglilingkod. Kaya nga sabi ng Ephesians 6:6, not with eye service as men pleasers, but as the servants of Christ, doing the will of God from the heart. Servants of Christ. So lahat ng mga ginagawa natin bilang mga anak na ng Diyos, ang inaasahan sa atin ng ating Panginoon is ginagawa natin o maglilingkod tayo sa Kanya, at ang nakaka-challenge dito, maglilingkod tayo from the heart. Ang inaasahan, maglilingkod. Kaya alisin natin sa isip natin na pag tayo po ay nasa gawain ng Panginoon, nasa church na kagaya po nito, alisin natin sa isip natin na boss tayo. Alisin po natin yan.
Maaring may mga ilan po dito, you're blessed. Maaring sa inyong mga kumpanya, mataas ang inyong posisyon. Salamat naman, no? Binigyan kayo ng blessing. Pero pagdating sa gawain ng Panginoon, lahat tayo rito servants ng Panginoon. Yes, may mga iba-iba tayong function, may mga ibang gifts. Mga pastors, may mga pastoral staff dito sa church natin. Pero iba-iba lang tayo ng mga roles na ginagampanan, pero lahat tayo ay mga servants ni Christ. Kaya nga, di ba, na-share ko sa inyo na rin before, even yung mga writers ng New Testament, paano sila nagpapakilala? Si Pablo na isang dating Pariseo, isang dating, estudyante ni Gamaliel, napakatalinong tao, pero paano niyang pinakilala sarili niya? Servant siya ni Christ. Hindi sinabi ni Pablo na, ako nga pala si Pablo, hindi naman sa pagmamayabang, pero naging teacher ko kasi si Gamaliel eh. Hindi naman sa pagmamayabang, pero tatay ko kasi Pariseo. Di ba, minsan may mga ganun pa eh, no? Parang pa-humble effect. Hindi ganun si Pablo. Servant of Christ siya. Servant of God siya. Alam din naman natin si Pedro, pwede rin magmayabang si Pedro. Pwedeng sabihin ni Pedro, oy, nga pala, naging katropa ko si Jesus. Nakasama ko si Jesus face to face. Nakasama ko si Jesus kumain, pero hindi nagmamayabang din si Pablo. Ang pakilala rin ni Pablo sa sarili niya, servant din siya ni Christ. O pwede rin magmayabang si James at saka si Jude. Pwedeng sabihin ni James at saka ni Jude, oy, teka lang, bago kayo magmayabang, nga pala, kapatid nga pala kami ni Jesus. Half-brother namin si Jesus. Pero hindi ganun ang pagpapakilala nila sa sarili nila. Servant lang din sila ni God. Si John, pwede rin magmayabang. Pwedeng sabihin ni John, oy, sa akin pinakita ni Jesus yung huling mangyayari. Ako yung kausap niya doon sa Revelation, sa Book of Revelation. Hindi rin nagmayabang si John. Pwedeng naman sabihin ni John na, oy, ako pala yung tinawag na beloved, minamahal na disipulo. Kitang-kita natin, even si John, ang pakilala niya sa sarili niya, servant lang din siya. Kaya nga, di ba si John, doon sa Revelation, nakita natin noon, yung angel, yumuko sa kanya. Sabi, kumbaga yumuko siya sa angel. Sabi ng angel, teka, wag. Parehas lang tayo. Servant lang din ako. Ultimo angel na yun, ha? Angel yun. Kumbaga, siguro kung may magpapakitang angel dito, mamamangha tayo. Kumbaga talagang makikita natin yung kapangyarihan nila. Angel pa lang yan. Kaya nga, hindi nakakapagtaka na even si John na-amaze doon sa angel, pero hindi. Sabi ng angel, teka lang, parehas lang tayo. Hindi kagaya ng mga fallen angel yan, ng mga ibang fallen angel, feeling Diyos, kagaya ni Lucifer. Diba? Yan ang malaking pagkakaiba ng mga angels ni God at saka mga fallen angels. Ang mga angels ni God, hindi yan magpapasamba, hindi yan tatanggap ng worship sa atin. Ang mga fallen angels, kagaya ni Lucifer, aagawan nila ng glory si God. Kaya tayo po, bilang mga lingkod ng Panginoon, yung glory ay hindi sa atin, kundi kay God lamang. Hindi tayo ang masunod, hindi tayo ang boss. Si Jesus Christ lamang ang boss ng church. He is the Lord of the church, mga kaibigan at mga kapatid. Pangatlo, isa sa mga kailangan nating maintindihan, tayo rin po ay mga steward. Katiwala lamang tayo. Sabi nga ng 1 Corinthians 4:2, moreover, it is required in stewards that a man be found faithful. Another verse, in 1 Peter chapter 4, verse 10, as every man hath received the gift, spiritual gift, ang pinag-uusapan dito. Even so, minister the same one to another as good stewards of the manifold grace of God. Mga kaibigan at mga kapatid, isa sa mga ginamit sa ating titulo sa Bible, mga pinagkatiwalaan lang tayo. Wala talaga tayong sariling pagmamay-ari sa mundong ito. Lahat ng merong time, lahat ng time natin, lahat ng talents na meron tayo, lahat ng treasures na meron tayo, pinagkatiwalaan lang tayo ni God sa mga bagay na yan. Kaya dahil pinagkatiwalaan ka ng Panginoon, pakita mo na karapat-dapat ka sa kanyang pagtitiwala. Kaya kung meron man sa atin, salamat, by the grace of God, meron sa atin mga napagkatiwalaan kayo ng negosyo, salamat sa Panginoon. Pero dahil may business kayo, paggamit nyo kay God. I-glorify nyo si God sa pamamagitan ng business na yan. Diba?
Kung kayo naman ay nabigyan ng posisyon sa isang company, blessing po yan. Pero huwag niyong kalilimutan, steward ka lang dyan sa posisyon na yan. Binigay sa'yo ni God yan, so sinusubukan ka ngayon niya kung karapat-dapat ka. At kahit naman po sa atin, kahit mga anak lang yan, binigyan ka ng anak, binigyan ka ng apo, lahat yan ay pinagkatiwala ng Panginoon. Therefore, ang sinasabi nga sa atin, i-glorify natin si God sa pamamagitan po ng mga ganyan. Napagkatiwalaan ka, pinagkatiwalaan tayo ng Diyos, napagkatiwalaan ka ng ganyang talento. Hindi lahat ng talented o hindi lahat ng mananampalataya talented. Salamat nga, natutuwa ako dun sa mga talented. Ang gagaling kumanta, di ba? Ang gagaling gumawa ng mga tula-tula. Nakakatuwa yung mga ganun. Pero hindi lahat ng ganun, hindi lahat ay may ganung gift. Pero ang blessing naman, hindi po tayo nasizero. Lahat po tayo ay merong pinagkaloob si God na spiritual gift or talents man ang tawag nyo dyan or skills man ang tawag nyo dyan, hindi po nasisiro ang isang tao. Maaring sabi mo, hindi ako magaling magsalita, hindi ako magaling maganto. Minsan kasi, kailangan diskubrihin din natin. Hindi rin kasi natin malalaman kung hindi rin natin susubukan yung mga iba-ibang ministries po na yan. Diba? Marami po mga tao mahiyain magsalita. Kaya nga, blessing, meron tayong mga PSPers dito, no? Kita naman natin mga PSPers natin. Dati pag pinag-preach natin yung mga yan, wala pang 5 minutes, tapos na. Lumauna pang mga PSP natin kasi iyang-iya sila. Ngayon, kailangan pa ng kalembang para lang matapos eh. Ganun na sila talagang pinag-bless ni God, nag-improve sila. Pero, kung hindi sila pumayag na gamitin ni Lord, hindi rin sila pagpapalain doon sa binigay sa kanilang spiritual gift. Kaya blessing din minsan kung na-assign tayo sa mga ministries, isipin natin, wow, privilege po ito. Diba? Lalo pag nilapitan kayo ni Ma'am Mylene, girl, mag-special number ka. Bisa paratingin mo kay Ma'am Mylene, parang, ano ba naman yan? Wala na bang iba? Hindi, blessing po yan. No? Blessing yan, di ba? Ay, doon pala si Ma'am Mylene. Blessing yan. Huwag niyo isip, ano ba si Ma'am Mylene? Ako na naman ang inassign. Hindi, blessing yan. Ginamit lang na anghel si Ma'am Mylene. Di ba? Pag sinabing anghel, messenger, baka isipin niyo, fallen angel. Hindi. Ginamit lang siya. Para ikaw ay gamitin ng Panginoon. Kasi minsan yung pag sinabing initiative, minsan parang, yung initiative parang walang dating sa atin yun eh. Kailangan minsan may konting assign para, di ba? Pero huwag niyo isipin na, pag inassign ka, parang kontrabida yung nag-assign sa hindi, ginamit lang ni Lord na instrumento yan. Kasi lahat tayo ay mga stewards lamang ng Panginoon. Kaya minsan kahit yung mga, sabi mo, ano ba naman to? Inassign ako sa ganitong responsibility, walis-walis, relax lang. Maaring di man kayo mapalakpakan. Hindi, kitang-kita ng Panginoon yan. No? Maaring hindi ka magaling dito, pumaga, ginagamit ka ni Lord sa mga linis, hugas, o pagtulong na, pag-ayos ng mga upuan, pag-a-usher, o ano man yan. Kahit na maliit man ang tingin ng ibang tao dyan, alam nyo, walang maliit sa paningin ng Panginoon. Pati yung pagbibigay ng glass ng cold water sa lingkod ng may bearing yan sa paningin ng Diyos. Kaya wag nyo maliitin minsan yung mga ministries na nagagawa natin. Tandaan nyo, katiwala lang tayong lahat. Pero pag yung pinagkatiwala sa atin ng Panginoon ay nagagampanan natin ng maayos, huwag niyong kalilimutan, may reward po yan. At ang kalangitan, hindi po nakakalimutan lahat ng ginagawa nating paglilingkod sa Kanya. Panghuli po, mga kapatid, let's go to number 3. Yung halaga na meron tayo, yung value na meron tayo ay paalala, is a reminder of your world, yung daigdig na meron tayo. Sabi nga, which are God's. Ano ba yung daigdig na ating kinabibilangan na ngayon? Dahil ligtas na tayo, nanampalataya na tayo kay Kristo, tayo ngayon, mga kaibigan at mga kapatid, ay sa Diyos na. Sabi niya, which are God's. Both yung ating body and our spirit, which are God's. So tayo ngayon, mga kaibigan at mga kapatid, na mga mananampalataya na, ang maging daigdig na natin ngayon, dahil mananampalataya na tayo, ligtas na tayo, tagasunod na dapat tayo ni Kristo, yan ang inaasahan sa atin, maging disipulo ni Kristo,
Sundin natin yung Matthew 6:33. But seek ye first the kingdom of God and His righteousness, and all these things shall be added unto you. Siya na po ang ating buhay. Siya na dapat ang number one sa atin. Siya na yung priority natin sa atin pong buhay. At yung the rest, family, ministry, lahat po yan ay hindi pwedeng tumaas sa ating Panginoon. Dahil ang Panginoong Hesus ang namatay sa atin, siya ang nagbayad sa atin, siya dapat ang priority. Kaya nga, number one, we have to live for Him. Ang ating buhay ay hindi na tungkol sa atin, ito'y tungkol na sa Kanya. Anong paalala sa atin o pinapakita ng Mark 8:34? Sabi ng ating Panginoong Jesucristo, doon na lamang po sa last part, whosoever will come after me, let him deny himself, take up his cross, and follow me. Hindi na po follow yourself, follow Christ. Kaya nga si Pablo, ang sabi niya sa Galatians 2:20, I am crucified with Christ. Nevertheless, I live. Buhay siya physically, yet not I, hindi na siya sa sarili niya. But Christ liveth in me. And the life which I now live in the flesh, I live by the faith of the Son of God, who loved me and gave Himself for me. Kaya tinan niyo yung buhay, dati si Pablo, di ba? Alam naman natin ang buhay niya nung hindi pa siya mananampalataya. Sabi nga sa secular history, siya ay membro ng Sanhedrin. Sinabi pa niya sa Bible, Pharisee siya, anak siya ng Pharisee. Matalino, napaka-bright ni Paul. Pero nung siya ay naligtas, hindi na yung buhay niya ang mahalaga. Si Kristo na. Kaya kung saan-saan siya napunta, gumasto siya, naging tent maker siya, nagpunta siya sa ganitong place. Kasi hindi na tungkol ito sa kanya, ito'y tungkol na kay Kristo. Kaya ang ating maging buhay, yes, maaring sa atin dito may mga iba-ibang trabaho, iba-ibang kurso, may mga estudyante. Estudyante ka, nagtatrabaho ka, nasa bahay ka lang. Okay lang yan, walang masama dyan, walang problema. Pero see to it, ano man yung ginagampanan mo sa ngayon, ang pinaka number one pa rin, ang maging number one na direksyon ng buhay mo, si Kristo. Bilang isang nanay, lagi nating sa mga nanay, tanong po ninyo sa inyong sarili, ano ang pinapagawa sa inyo ni Kristo bilang isang nanay? Bilang isang estudyante, anong pinapagawa sa inyo ni Kristo bilang isang estudyante? Kasi kahit naman magkakaiba tayo ng propesyon sa labas ng building na ito, pero tandaan nyo po, sabi nga, wala nang secular, lahat yan puro spiritual na. Kahit na ikaw ay nasa school, dapat spiritual pa din. Hindi yung, iba yung dito, no? Iba na yung church, okay lang dito na magwala ako, hindi. Ang pagiging isang mananampalataya, maging way of life na natin. Number 2, lean on Him. Dumepende ka sa Kanya, magtiwala ka sa Kanya. Sabi nga ng psalmist, trust in Him. Ito maganda, at all times. Magtiwala ka sa Kanya sa lahat ng oras, sa lahat ng panahon. Dahil ikaw ngayon ay tagasunod na ni Kristo. Binili ka niya sa isang napakamahal na halaga. Pagkatiwalaan mo siya. Ikaw, kumbaga siya na yung pagkatiwalaan, hindi na yung iyong sarili, hindi yung iyong sariling kakayanan, kundi siya lamang ang iyong pagkatiwalaan sa iyong buhay. Kaya nga, di ba, bakit tayo mga mananampalataya? Bakit kailangan natin mag-devotion? Bakit natin kinakailangan magpunta sa church? Para ba masave? Hindi po, ligtas na tayo eh. Heaven is our home. Pero bakit tayo nakikinig ng mga preaching? Kasi nagtitiwala tayo sa Panginoon. Pinapaalalahanan tayo ng salita ng Diyos. Bakit tayo nananalangin? Kasi nagtitiwala tayo sa Panginoon. Part na siya ng buhay natin. At number 3, love Him. Of course, yan po ang mahalaga. Mahalin natin ang Panginoon. Ang sabi nga ng salita ng Diyos, Jesus said unto him, Thou shalt love the Lord thy God. Ano sabi diyan? With all. Ibig sabihin, 100%. Thy heart, with all thy soul, and with all thy mind. Hindi man kabisado ang mga kautusan. Pero pag naunawaan natin na mahalin mo ang Diyos ng buong puso mo, buong kaluluwa mo, buong lakas mo. At pag naintindihan mo rin na mahal mo ang Diyos, magiging
mamahalin mo rin yung kapwa mo. You will love your neighbor pag minahal mo talaga ang Panginoon. At yung mga kautusan na hindi mo man ma-memorize, halimbawa, pero dahil minahal mo ang Panginoon at mamahalin mo na rin yung kapwa mo, masusunod mo na rin dahil sa pagmamahal mo sa Panginoon. Tandaan nyo mga kaibigan at mga kapatid, nagiging mahirap gawin ang isang bagay kasi nga walang pag-ibig. Pag hindi mo mahal, ang hirap gawin. Kaya nga 'di ba, yung mga magkakapatid, pag yung ate inutusan yung bunso, naku, gulo 'yan. 'Di ba? Inutusan yung kapatid, naku, magbibilangan pa 'yan. Oh, ako na nagugas kanina. Mag-aano pa 'yan, away-away pa 'yan. Pero subukan nyo si crush ang mag-utos. Pambira. Ang inutos lang sa'yo, ang request lang sa'yo ni crush mo, hugasan lang yung plato. Aba, hinugasan lahat. Ganun eh. Kasi nga, in love ka eh. Crush na crush mo eh. Diba? Ang utos lang sa'yo, bilan lang ng pandesal. Aba, bumili pa ng spaghetti at kadami-dami pa. Ganun minsan pag ganado ka. Kasi nga, nagmamahal ka. Ganun din sa Panginoon. Diba? Nagiging mabigat minsan ang ministry kasi pag tingin mo, utos kasi yan eh. Sinabi kasi ni ganito. Pero pag naisip mo, hindi. Mahal ko si Lord eh. Hindi magiging mabigat. Kaya nga diba, yung sa oras, nagiging mabigat. Uy, diba, ang ganda pa nga nung ginagamit na term, friendly reminder pa eh. Pero kung isipin, diba, kahit naman sa mga entertainment na pinapanood sa mga malls, may oras naman yan. Nagsasara pa nga pag nag-start na. Hindi naman nahihirapan yung iba. Pero bakit minsan pagdating sa gawain ng Panginoon, parang nahihirapan? Kasi pag mahal mo yung ginagawa mo, pag from the heart, pag sinabing alas 10, wala pang alas 10, nandito ka na. Kasi nga, nagmamahal ka. Diba? Kaya nga, pag may kausap ka na, mahal mo yung taong yun, pag sinabi yung oras, wala pa yung oras, nandun ka na eh. Kasi nga, nagmamahal ka. Nagiging madali ang isang bagay pag ginagawa mo may pag-ibig. Hindi magiging issue sa'yo yung tithes, first fruits, di ba? Missions offering, kahit yung sa pandayan, hindi yan magiging issue kung ginagawa mong may pag-ibig. Hindi magiging issue yung pag-attend sa mga pagtitipon kung ginagawa mong may pag-ibig. Kaya mga kaibigan at mga kapatid, binili tayo ng Panginoon sa isang malaki at very precious na price. So, we have to glorify God in our body. Sabi nga ng isang German theologian, salvation is free, salamat. But discipleship will cost your life. Kasi iaalay natin ang ating buong buhay sa Panginoon. Yung ating time, yung ating talents, and our treasures. Panginoon, maraming salamat sa oras na ito. Salamat, Lord, dahil namatay ka sa aming mga kasalanan. Sino ba kami? Hindi naman kami karapat-dapat. Pero ang pinakamakapangyarihang bugtong na anak ay nagkatawang tao, namatay sa krus para bayaran ang kasalanan ng makasalanang tao. Salamat din dahil kahit sino man ang tatawag sa iyong pangalan ay maliligtas. Pero Panginoon, makita namin yung halaga, yung kagandahan ng ginawa mo. In fact, hindi namin ito kayang bayaran. Ni katiting, hindi namin kayang bayaran ang ginawa mo sa amin. Pero sana, Panginoon, bilang pagmamahal, paglingkuran ka namin. Maging mga disipulo kami ng iyong anak, ang Panginoong Jesucristo. Na huwag kaming papayag na hindi kami maging kagamit-gamit. Huwag kaming papayag na wala kaming pakinabang bilang mga ligtas na. Kundi kami ay tuloy-tuloy na maging tagasunod.
Huwag kaming papayag na hindi kami lalago. Huwag kaming papayag na hindi kami lalago sa mga aral, hindi lalago sa paglilingkod. Huwag kaming papayag na hindi kami makapagbahagi ng iyong mga salita. Huwag kaming papayag na hindi na kami mananalangin. Huwag kaming papayag na hindi na kami magde-devotion. Lord, lahat ng ito ay para i-glorify ang iyong pangalan. Kaya Panginoon, kami po mga ligtas na, tulungan niyo po kami na mag-grow kami sa faith. Na makita sa amin ang maging tagasunod mo. Makita na kami mga anak mo. Kami ay mga lingkod mo at mga katiwala mo, Panginoon. At kung meron mang nakikinig ngayon na hindi pa ligtas, Lord, buksan niyo po yung isip at puso ng taong yaon. Na makita niya ang kanyang sarili, na siya'y makasalanan, na hindi niya kayang iligtas ang kanyang sarili. Na tanging si Kristo Jesus lamang, ang Panginoong Jesus lamang ang daan patungo sa langit. Kaya kung ikaw yan, kaibigan, nakikinig ka ngayon, maaring nandito ka sa auditorium, o maaring ikaw ay nakikinig sa bidyong ito, sa live streaming ng FBC. Nakita mo ang sarili mo na ika'y makasalanan. Hindi mo kayang iligtas ang iyong sarili. Alam mo kaibigan, isang paraan lang para maligtas ka. Sabi ng Bible, sino man ang tatawag sa pangalan ng Panginoon ay maliligtas. Sino man ang manampalataya sa Panginoong Jesucristo ay maliligtas. Lumapit ka sa Panginoong Jesus. Manampalataya ka sa Kanya. Alisin mo sa isipan mo yung pagiging relihiyoso, hindi yan ang magliligtas sa iyo. Ang pagsunod sa kautusan, hindi yan ang magliligtas sa iyo. Manampalataya ka lang sa Panginoong Jesus. Maliligtas ka. Yan ang sabi ng Bible. Kaya kausapin mo ang Panginoon, pwede kitang pangunahan sa isang panalangin. Ito na yung panalangin, kaibigan. Pwede kang sumunod. At ariin mo to na sarili mong panalangin. Sabihin mo, mahabaging Diyos, nakita ko po ang aking sarili na isang makasalanan, na hindi kailanman maliligtas ang aking sarili sa aking sariling kaparaanan. Salamat, Panginoong Jesus, namatay ka sa krus para sa aking mga kasalanan. At ikaw'y namatay at muling nabuhay dahil ikaw ang tunay na tagapagligtas. Sinasampalatayanan kita, Panginoon, na nag-iisang daan sa langit, na nag-iisa kong tagapagligtas, makakapagpatawad sa aking mga kasalanan. Salamat po sa iyong kaligtasan, sa kapatawaran na ibinigay mo sa akin, at sa buhay na walang hanggan. Salamat, Panginoong Yesus. Amen.